Alam mo, Sa experience ninyo, sa 5 na yon, lahat tumuloy? Hindi. May sinyalis sa Malacanang kung ano yung takbo eh. Oo. Halimbawa, yung dinismiss ng Justice Committee, yung impeachment laban kay BBM, di ba? Hindi naman ako naniniwala na dinismiss yun dahil naniniwala sila na totoo yun. Hindi naman ako naniniwala doon. Bago dumating, no? Pag-file mo, no? Bago dumating doon sa Justice Committee, alam na natin yung hatol. So, sa madaling salita, tanim impeachment yon. Kasi walang may basbas yung executive, may basbas ang presidente, siya ang pinapa-impeach. So yun nangyari ngayon, tanim. Mahirap paniwalaan eh. Na bumoto sila dahil sa merito ng kaso eh. Bumoto sila dahil sa kumpas ng Malacanang. Yun ang tingin ko. Dati ba, nangyayari na rin itong mga regaluhan dyan sa Congress? Katulad ng, halimbawa, impeachment. Tanungin natin, sa history sa history, ni attorney sa Congress, normal ba yung impeachment? Gaano karaming impeachment na yung na-experience ninyo Ayun. Okay. sa 9 na taon ninyong pagiging congressman? Binibilang ko 5 impeachment proceedings 5? ang sinalihan ko eh. Pakarami. 5. Ganun karami, no? Una, kay Mercedes Gutierrez, ombudsman. Pangalawa, kay Añano Desierto, ombudsman din. Pangatlo, kay Comelec Chairman Benjamin Abalos. Nga ako mismo nag-file. Ako yung nag-file ng ano doon eh. Di ba yung back off? Back off? Ganun yun, no? Pangatlo, yung kay Chief Justice Davide at saka yung mga justices ng Korte Suprema, pinailan namin yun eh. Okay. Pang-5, ito yung kay GMA. So lahat yan na-experiensyahan ko. At alam ko na walang impeachment proceeding sa 5 na yon, na walang hand ang Malacanang. So political lahat yun, yung 5 impeachment na na-experience Opo. mo? Hindi maaaring walang pakialam ang Malacanang. Kasi nag-uumpisa yan doon eh. Nag-originate ang impeachment sa lower house. At hawak ng presidente ang speaker. Isa-isang hindi hawak ng presidente na speaker, si Manny Villar. Kaya si Manny Villar ang nag-endorse ng impeachment ni Erap. Hindi ba? Naalala niyo kay Abueg? Oo. Deputy Speaker Abueg? Prayer pa lang, diniretso na eh. Tinransmit na yung articles of impeachment. Pero ganyan, impeachment. Anong tradisyon, anong usual na... Kasi narinig namin nung nakaraang interview mo dito, may Santa Claus kang nababanggit. Tama yon. Ano ngayong buwan? Mayo ngayon. Mayo. At sigurado ako dumating na sa lower house si Santa Claus. Ay, naku. In fact, may order na eh. Last week pa eh. Wednesday. Pero nangayayat ata na. Si Santa Claus? Oo, Marami nangayaya. pang bit-bit. Gayto ha. Nationwide, walang releases ang Public Works. Walang releases. Pero balita ko, yung magkakaroon ng releases. Pero yung nag-no sa impeachment, wala yun. Wala na. Anong bit-bit ni Santa Claus? Yan. Yun ang tanong. Anong bit-bit? Well, sa experience ko ha. Una, kung may appointments kang pinapalo up, baka makuha mo. Halimbawa, may hiningi kang judge, baka ma-grant na yun, baka i-appoint na yung judge mo. Hiningi mo fiscal, baka makuha mo na. May gusto mo appoint director, baka makuha mo na. Ano pa? Projects. Projects, baka may releases yon. Ano pa? Pera. Nangyari yon. Oy. In fact, sinasabihan ko yung mga kasamahan ko rin, huwag mo na kayong magbigay. Maliit pa yung presyo. So nangyari yun nung panahon nyo? Nangyari yun. Na may mga perang involved? Nangyari yon. Ngayon, nangyayari din. Dati saan nakalagay yung pera? Ito, tarayin ko ha. Meron bang santo sa kamara? Santo, parang Diyos. hindi ako naniniwala na nagbago na yung kamara eh. Ano bang traditional na pagtingin sa kamara nationwide? Hindi lang nationwide, buong mundo. Di ba sa Taiwan nagbabatuhan nga ng upuan? Yes. Pero attorney, ano yung nangyayari po sa Kongreso ngayon when it comes to impeachment? Ganito ba yung traditional na ginagawa o iba ngayon? Kasi parang sa sa Congress pa lang, guilty na ang ini-impeach nila. Halimbawa, si mga P.T. Sara. impeachment impeachment proceeding sa Kamara na mas nanalo yung no. Alam mo, Sa experience ninyo, sa 5 na yon, lahat tumuloy? Hindi. May sinyalis sa Malacanang kung ano yung takbo eh. Oo. Halimbawa, yung dinismiss ng
Justice Committee, yung impeachment laban kay BBM, di ba? Hindi naman ako naniniwala na dinismiss yun dahil naniniwala sila na totoo yun. Hindi naman ako naniniwala doon. Bago dumating, no? Pag-file mo, no? Bago dumating doon sa Justice Committee, alam na natin yung hatol. So, sa madaling salita, tanim impeachment yon. Kasi walang Tanimbala. may basbas yung executive, may basbas ang presidente. Siya ang pinapa-impeach. So yun nangyari ngayon, tanim. Mahirap paniwalaan eh. Na bumoto sila dahil sa merito ng kaso eh. Bumoto sila dahil sa kumpas ng Malacanang. Yun ang tingin ko. Yun ang nangyari noon. At hindi ako naniniwala na magbabago yon. So yung palaging interview ni Marcos Jr. na wag nyo na ituloy ang impeachment. Ano lang yan, sayang sa oras. Palabas lang niya lang yun. Alam mo, matagal ko na narinig eh. Sa 5 impeachments na sinamahan ko, ang linya ng Malacanang, wala kaming pakialam Hands dyan. off sila. Executive branch kami. Legislative branch kayo. Trabaho nyo yun, bahala kayo dyan. Pero sa baba yun, may gumagalaw. Kaya pala, attorney, kung matatandaan natin, nung panahon ni Pangulong Duterte na ini-impeach si Leni Robredo, nung sinabi ni Pangulong Duterte na wag niyong i-impeach yan dahil binoto ng taong bayan yan, hindi talaga din natuloy ang impeachment kay Leni. Dahil- So, ibig sabihin, kung ipapa-stop ni Marcos Jr. ang impeachment kay VP Sara, kayang-kaya niya pa rin gawin. Kaya. Kaya. Depende sa signal sa Malacanang. So, nasa kanya talaga lahat, attorney. That is correct. Oh, yun ang paniniwala ko. At hindi ako naniniwala nang babago ang kamara, ha? Yung mga pangalan niyo, pare-pareho lang eh. So, attorney, yung sinasabi yung Santa Claus, ibig sabihin ba masaya sila pag may impeachment? Oo. Maramdaman mo ang saya sa kamara sa 5 impeachments na sinamahan ko. Naging importante ka eh. Bigla na lang nililigawan ka na eh. Oh, naalala ko yung impeachment ni Erap ha. Oh, doon sa South Lounge, may upuan doon. Hindi ko na i-mention yung pangalan ha. Pipirma ka lang, may sobre ka eh. Nako. Doon mismo sa South Lounge. Buti dati sobre lang eh. Ngayon, paper bag na eh. Maleta. Ganun lang yun eh. maleta na. Ganun iba na eh. Oo. Ano yung regalo ni Santa Claus? Maleta. Maleta ba yun? Sobre pa Well, lang. sobre pala nung araw eh. Mahal pa kasi pera nun, you know? Yung maleta. Guys, meron yung history, di ba? Una na, sobre lang. Pangalawa, expandable folder. Pangatlo, di ba, attache case. Naalala mo? Yung tanong nga ni Matandang Revilla, magkano ang laman ng attache case? Tinitimbang ang pera nun, ano? Diba? Tinitimbang. Only personal na tanong lang to. Sige. Nakatanggap pa ba? Sa oposisyon ako eh. Nakalaban ka, ano? Ay, wala. Nasiro nga ako. Nasiro ako sa projects. At ito ang mangyayari ngayon sa bumoto ng no. Zero din. Pero only magandang laban na yun kasi almost 2 years na lang eh. Tapos na. In fact, may personal nga nangyari sa akin eh. Yung kaso ng tatay ko, natalo kami sa Korte Suprema dahil pina-impeach namin yung, Nakulong ka, only. hindi, civil case. Tatay ko yung may hawak. Attorney, dati ba may gipitan na lang katulad ng nangyayari ngayon? Halimbawa, opposition ka. Kinakalaban mo yung majority. Nagkakaroon ba ng gipitan? Kasi ngayon Mas matindi. brutal ba noon Mas o ngayon? brutal ba noon o kaysa ngayon? Pareho lang Paano? yan. Oo, meron. Meron Kailangan, buo ang loob mo pag sumama ka sa oposisyon. Buo ang loob mo pag nag-no ka. Buo rin ang loob mo pag mag-yes ka. Halimbawa, yung impeachment ni Erap, habulan ng boto nun eh. Sina Mike Defensor nun. Oh, hintayan yun eh. Liligawan talaga yun eh. Kailangan buo ang loob mo.